Mula kay Philippines Trending News mga kapatid, basahin ko lang yung title. Kakapasok lang nagwala ang India. Oy, mga submarine na pasugod sa China, may ultimatum na PBBM mga kapatid. Yan ang ating bibigyan ng reaction ngayon, no? Ayan, no? Pinasa ko lang yung title. Bibigyan natin to ng commentary at reaction video mga kapatid. Pero bago yan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga nangyayari ngayon, partikular sa West Philippine Sea, sa karagatan mga tol, sa buong mundo na rin. Syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa karagdagan ng mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung sectoral meeting na dadaluhan naman ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Yan ay matapos na makarecover ng Pangulo mula sa trangkaso. At balik trabaho na nga ang Chief Executive ngayong araw. At ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapil, bukod sa sectoral meeting, may nakalinyang aktibidad din ang Presidente kagaya ng courtesy call ng United States Congressional Delegation. Gayon din ang Indian External Affairs Minister. Nakatakda rin na pulungin ng Pangulong Marcos ang National Security Council upang talakayin ang issue sa West Philippine Sea kung saan mas lalong nagiging agresibo ang bansang China, partikular ang kanilang Chinese Coast Guard. Nauna nang inihayag nga ni National Security Council Assistant Director General Undersecretary Jonathan Malaya na sa naging pulong nila kahapon kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin na kanilang binabalangkas ang magiging rekomendasyon para naman maisumiti kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Bawat isang Pilipino mga tol, meron tayong papel dito, no, sa usapin na to sa West Philippine Sea. Kasi Pilipino ka, Pilipino ko, Pilipino tayong lahat mga kapatid. Etong pinag-uusapan dito, soberanya natin to, di ba? Dapat tayo nakikinabang dito. Hindi lang tayo, pati yung mga future generations natin, di ba? Mga anak na magiging anak natin o mga anak na ng anak natin, mga kapatid, di ba? Kailangan mapakinabangan nila at maabutan nila yan. Although maraming mga Pilipino rin ang handang ipagbili ang ating bansa para lang suportahan yung kanilang mga sinusuportahang politiko dito sa Pilipinas, mga kapatid. Willing silang ipamigay yung ating soberanya. Hindi natin kailangan na, alam niyo yon, maniwala sa kanila o kailangan sundan sila o kaya magpadikta tayo sa kanila. Hindi rin naman natin kailangan din na sumali pa sa mga sundalo para lumaban ng sabayan doon, di ba? Kasi ayaw naman natin ng gere. Yung tipong maging gising lang tayo sa katotohanan at malaman natin o may pakita natin, no, na mga Pilipino nagkakaisa. Sinusuportahan natin ng ating gobyerno sa paglaban dito sa mga mananakop, mga kapatid. Sapat na siguro yun, no? Para syempre tumaas din ang moral ng AFP, ng Navy, ng PCG na alam nilang maraming mga Pilipino ang sumusuporta sa kanila, di ba? So tuloy natin to. Ng update dyan sa Department of National Defense dahil may mga hakbang na rin silang ginagawa at pagtugon doon sa pinakauling insidente ng pambubuli ng China doon sa ating mga barko dyan sa West Philippine Sea. Nanawagan si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa lahat ng mga Pilipino na huwag magpapadala sa mga propaganda ng ibang bansa. Ito nga ang apela ng kalihim sa lahat ng ating... Hindi ibang bansa, propaganda ng mga nandirito mismo sa bansa natin, di ba? Propaganda ng China, syempre normal, di nating pakikinggan yan. Sila mismo yan eh. Pero yung mga pro-China rito sa Pilipinas, ay nako, wag natin papakinggan yung mga yan. Mga kabayan, sa gitna ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng China laban sa Pilipinas hinggil sa mga isyu sa West Philippine Sea, kasunod ang pinakahuling insidente ng pangaras nito sa mga barko ng ating bansa sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Gate na Secretary Teodoro, hindi dapat tayo magpapadala sa mga propaganda ng ibang bansa sapagkat ang kinabukasan at integridad anya ng Pilipinas ang nakasalalay dito na ipinaglaban naman anya ng ating gobyerno sa ilalim niya ng Archipelagic Doctrine. Kung kahit umaasa naman ang kalihim na makukumbinsi ang ilan sa ating mga kabayan na iba pa rin ang pananaw na wala nang nagiging epekto pa sa taong bayan ang kanilang pagsuporta sa posisyon ng China hinggil sa mga issue sa West Philippine Sea. Kasabay nito,
ay ang kanya ring pag-apela sa bawat Pilipino na magkaisa sa likod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nangunguna naman sa pagprotekta sa sagradong teritoryo ng ating bansa sa ilalim na ng United Nations Convention of the Law of the Sea para na rin sa mga susunod na henerasyon. Actually, alam nyo mga tol, yung LP, diba, Liberal Party mga kapatid, tila mas sinusuportahan pa nila yung gobyerno ngayon. Pagdating dito sa laban sa West Philippine Sea, mga tol, mas sumusuporta sila o mas kinakampihan o pinapanigan ngayon nila. Parang tila baga nagkakaisa talaga. 'Di ba? Alam niyo naman natin pagdating sa election, Liberal Party tapos yung kupunan ni BBBM magkalaban niya, nagbabangayan niya, sisiraan niya. Pero ngayon mga tol, iisa ang pananaw, iisa ang layunin mga tol. Iisa kasi ang bansa na ating pinaglalaban. No, meron lang talagang alam niyo na mga naligaw ng landas. Tuloy natin. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. At sinasabi din na tayo ay iniimpluwensyahan ng ibang mga bansa katulad ng Estados Unidos. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Tama. Doble sinipa ka na tapos sinuntok ka pa. Yun ang itinatanim sa utak natin mga kapatid, sa utak ng mga pro-China, na mga mga speaker nila, mga tagapagsalita nila sa stage. Yan, mga tagapagbalita nilang media. Doon sa mga sunod-sunurang pro-China mga kapatid, ang itinatanim sa kanila, tayo daw ay naiimpluwensyahan lang o sunod-sunuran lang sa United States o sa Estados Unidos para labanan tong China. Tama yung sinabi ni Secretary Gibo Teodoro eh. Kinukuhanan ka na nga ng teritoryo mo, ng nasasakupan mo. Wala kang inisyatibo, kailangan mo pang utusan ng US para lang ipagtanggol mo yung sarili mong teritoryo. Kalokohan, 'di ba? Hindi naman kasi exclusive economic zone 'yan ng US. Atin 'yun sa Pilipinas 'yun Kailangan pa ba ng ibang bansang kakalabit sa atin para ipagtanggol natin yung ating soberanya, 'di ba? Kaya yung mga sinasabi ng mga pro-China, mga tol, mga kalokohan lang talaga nila no? Sino ba naman Pilipino ang matutuwa nito? Kaya yung propaganda ng China ay propaganda lang talaga na walang naniniwala. Kung maalala, una nang nanindigan sa Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. na hindi magpapatinag kailanman ang Pilipinas sa mga propaganda ng China. Kasabi nito ay sinabi niya na tanging pananakot lamang daw ang mga ginagawang aksyon at patutsada ng China na kanya namang kinestyon dahil sa pagiging taliwas nito sa kanila umunong kagustuhan na makamit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. So ang China ngayon mga ngayon, eto na mga kapatid, usapang India na to mga tol No, usapang India na to, ito yung nasa title kanina. No, ngayon sinusubukan ng China ang lakas ng India. Makamit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. So ang China ngayon mga sangkay, dumadami po yung kalaban. At ngayon nga po, yung India, nag-deploy na rin po ng kanilang mga pandigma sa karagatan. Dahil nga po, gusto na rin na naman nitong China na i-invade yung mga sakop po ng India. Ito po ang ating pag-uusap. Okay. Grabe mga tol, ibang klase itong China. Ngayon, nagdaragsaan naman sila ngayon sa Indian Ocean, no? So akala nila lahat kasi talaga masisindak nila dahil bali-balita nga, 'di ba? Sila daw may pinakamalakas na navy, sila may pinakamalakas na army, malakas na ngayon na militar, 'di ba? O ngayon lahat gusto nilang angkinin, lahat gusto nilang sakupin mga tol. O ngayon nandirito sila sa may Indian Army. Etong India mga kapatid, hindi to katulad ng Pilipinas. 'Di ba? Tayo ni isang submarine wala tayo. Eto mga tol, India 11 submarine agad yung i-deploy nila. Pumapalag to. Isa to sa mga top pagdating sa puwersa militar, isa to sa nagkakamali top 3, top 4, top 5 mga basta nasa ganun. Tuloy natin. Ito po yung balita ngayon. Indian Navy nag-deploy umano ng 11 na submarine dahil po sa tumataas na presensya umano
ng China sa Indian Ocean. Grabe, no? Talagang itong China, ang titigas talaga ng mukha no? Pati po yung Indian Ocean, gusto na rin ariin. Alam mo, nilalagay lang ni Xi Jinping yung bansa niya sa malaking kahihiyan. Sa totoo lang si Xi Jinping nilalagay niya yung buong China sa malaking kahihiyan. Kitang-kita ng buong mundo kung makakapatid kung gaano sila kaganid. Ang problema dyan, mga sangkay, ang India, malakas na bansa. Hindi po ito pipitsuging bansa. Malakas po yan pagdating sa military. Nasa top 4 po ang India. Okay, Tam. Sa top 4 pa. Ngayon, anong gagawin ng China? Papalagan ba nila yung India? Ipapalagan talaga sila niyan. Kumbaga kung yung ginagawa nila na pang bumomba ng tubig sa Pilipinas, hindi po nila pwedeng gawin sa India. Di uubra. Dahil papalagan sila dyan. Alam niyo mga tol, merong video, no? Pumasok ang China sa karagatan ng Japan. Alam niyo ginawa ng Japan sa kanila? Binomba sila ng water cannon. Ano ba taon yun? 2012 ata yun mga tol. Basta nasa ganun. Pumasok sila sa karagatan ng Japan, ginit-git sila, binangga sila, binomba sila ng water cannon mga tol. Walang palagan China. Japan, walang palagan China. O ngayon ginagawa nila sa Pilipinas yan, di ba? Binabangga tayo, binobomba tayo ng water cannon. Sa ibang bansa sila ang nakakaranas nun. Di ba? Alam niyo yung mga bulas, di ba yung mga bulas? Pagdating sa bahay nila, laging utos-utusan ng mga kapatid, binabatok-batukan ng tatay-nanay, iyakin sa bahay. Pagdating sa labas, doon siga-siga yun, mga tol, doon siya bumabawi eh. O ngayon, parang ganito yan, yung China, binabawian niya ng kahihiyan yung Pilipinas, mga tol. Kasi pagdating sa ibang bansa, sila yung tinataboy. Yan may submarine yung India. Ibig sabihin, malakas na bansa ito. 11 na submarine ba naman yung dineploy? Tayo ni isa wala eh. Yan ang kinagandahan din mga sangkay ng India kasi ang Indian, prepared sila. Yeah. Kumbaga, papasok pa lamang po itong China, gagawa pa lamang po ng aksyon. Mayroon po silang mga presensya agad doon na magtataboy dito sa mga mananakop na Chinese. Kaya nakakatuwa rin yung India ngayon ay isa na sa mga naghayag ng suporta sa Pilipinas dito sa West Philippine Sea, no? At kung manonood ka sa mga sa mga media nila, mga kapatid, sa Wayon, First Post, mga ganyan, mga tol, makikita mo na talagang yung balita nila, inilalantad nila doon, inihahayag nila doon kung gaano kaagresibo itong China at kung gaano sila katigas ang mga pagmumuka talaga. Yun yung word na pwede nating sabihin makapal ang mukha nila mga tol. Tapos nakakatawa na yung mga pro-China rito sa Pilipinas mukhang eng-eng na lang. Conventional submarines require diesel generators. Okay. Yan pala ang ginagamit nila. So yan, makikita po natin yung pwersa ng India na nagre-ready sila. Sana all ka na lang talaga. Oo. Sana all, no? Sana may ganyan din po tayo. Sana. Ayan, India has 5 French Scorpene class submarines. At 4 daw po galing sa Germany. Yun yung title Indian Navy deploys 11 submarines amid growing Chinese presence in Indian Ocean. Tindi ng China, no? Mga tol, lahat. Ngayon, may na sila ngayon, mga kapatid. Meron ako isang balita na panood. Bibigyan din natin ng reaction yun. Ngayon, nakakagirian na nila ngayon, mga tol, tawag dito, Vietnam. Nakakagirian nila ngayon, mga tol. Ay, nako, papalagan din sila nun. Kaya kung tutusin, di na natin kailangan pa makipaggera sa China, mga tol Sa ibang mga bansa na lang, lamog na yan kapag sabay-sabay niyang inaaway ang mga yan at nagkasundong gerahin siya. Lamog na yung China, mga tol. Hindi na yung maikipaggera pa sa Pilipinas. Gaya ng ipinantatakot nila Harry Roque. Nako.
India also has 7 Russian Kilo-class submarines. May galing din pong Russia na mga submarine sila. Grabe, no? Yan po yung mga submarine nila, oh. So, hindi po pipitsuging bansa itong India. Tingnan po natin kung paano po sila magano mga sangkay. Well, anyway, putulin na muna natin to rito mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan. So yung India ngayon mga tol ay nag-deploy ng 11 submarines nga doon sa Indian Ocean dahil nga pataas ng pataas at parami ng parami yung presensya doon ng China dahil gusto ring sakupin o gusto ring angkinin mga tol ng China yan. Yung Indian Ocean mga tol. So tulad nga no sinabi natin kanina, hindi na nila kailangan pa makipaggera sa Pilipinas eh. No? Sa dami ng bansang gusto nilang agawan ng teritoryo, doon pa lang lamog na talaga sila mga tol. Ay nako, lamog na talaga sila. Taiwan nga, di sila makaporma mga tol eh. India, isa rin to sa mga malalaking bansa mga tol. USA, ganun din. O di ba? Vietnam, papalaga na rin sila mga tol. Japan, di pa nga sila makaporma sa Japan eh. O di ba? Wala talaga tong China mga kapatid. Si Xi Jinping, dinadala niya lang yung bansa niya sa matinding kahihiyan sa buong mundo na matutuklasan at matutunghayan ng buong mundo yung pagbagsak nitong naghahari-harian at nagkukunwa-kunwari ang malakas na bansa, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.